Hello, 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 hello! Naku, isang magandang umaga at magandang tanghali. Naku po, magandang gabi sa inyong lahat. May nagagalit na. Naku, sinong nakakamiss dito? At sino ang namiss siya sa pinakamatapang na tatay ng lahat? Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Hello. Wait, pangit ang aking background. Ayan, lumayo-layo nga tayo sa camera. Ayan, saan ba ako dapat titingin? Ayan, maganda ang ating ilaw ngayon. Hello! Isang long playing na hello sa ating lahat. Good morning, magandang tanghali at magandang gabi. Nako, 32,000 subscriber na tayo mga kababayan. Hello. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paano ko ba kayo mapapasalamatan? Ayan. Flying kiss ko na lang kayo lahat. Nako po, mainit-init na talaga yan ito. Mukhang natambaluslos, hindi lang mukha. Talagang natambaluslos. Vice President Inday Sara Duterte doon. Nako po, at naguhurumentado. Hindi naman naguhurumentado, nagalit. Siyempre, to the rescue ang kanyang ama, si dating President PRRD. Ayan, Diyos ko, sino bang hindi magagalit doon na pagkaisahan ang kanyang anak na Vice President? At bigla na namang napamura at lumabas na naman ang kanyang totoong ugali. Sino ba namang ang hindi maiinis at makukonsume dahil mukhang napagkaisahan ang ating Vice President dahil nga dyan sa confidential fund na yan para sa 2024. Naku, ang layo pa po ng eleksyon. 2023 pa lang po ngayon. Ang pinag-uusapan pa lang po ay ang kanya confidential budget na hindi na aprobahan. Hinarang ng mga makabayan black. Tuwang-tuwa sila ngayon. Pero may araw din yan. Hindi pwedeng hindi babawi ang mga Duterte. At ngayon ay mukhang damay-damay na to dahil si Tambaluslos walang nagawa. Mukhang tuwang-tuwa. Dahil siya lang ang may kapangyarihan para maipasayang confidential budget na yan. At asaan na ang kanyang BFF, ang ating mahal na Pangulo? Ferdinand Marcos Jr., ano pa? Ano na? Asaan ka? Ipagtanggol mo ang iyong Vice President. Akala ko ba naman BFF kayong dalawa? Anong nangyari? Ngayon nagagalit na si dating PRRD. Naku, damay-damay na to. At pag siya ang nagalit, naku po, lintik lang ang walang ganti. Napamura. Hindi lang napamura. Nagalit at nagdideklara na. Hindi naman sa nagdideklara ng gulo, naghahamon na po ang ating dating Pangulong PRRD. Panoorin natin ito. Putang ina. Lutong nun. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung Vice President. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the Speaker is poised to be or to run for President. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita,
wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Ayan, narinig niyo yung malutong na mura ng kanyang ama, ng ating dating Pangulong Duterte. Naku po, talagang naghahamon na, ilabas nyo yan. Tambaluslos. COA, ilabas nyo yan dahil kayo pala ang pinakamalaki at pinakamalakas lumamon ng pera dyan sa Kongreso. Dayan, kayo rin, meron din. Pero tahimik ang lahat. Tahimik kayo sa mga kinakamkam yung pera. Ano bang project ang nagawa nyo? Saan nyo ba ginagamit yung pera niyan na mga confidential budget na yan? Ninyo? Saan nyo ginagamit yan? May nagawa ba kayo? May naitulong ba kayo sa mga kabataan? Wala kayong naitulong. Dinadala nyo lang ang mga kabataan dyan sa kabundukan na yan. Kaya mahiya kayo. Ito na nga. Ang pulso ng bayan, comment kayo mga kaibigan ha. Comment. Office of the Vice President at iba pang civilian agencies, zero confidential funds ngayong 2024 ayon sa Kamara, 1.6 billion confidential funds sa 2023 budget. Itinanggi o hindi na aprobahan sa Kongreso. Nako, malungkot ito. Ngayon, ang tanong, tuluyan na bang mabubuwag ang unit team dahil ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos at ang House Speaker tambaluslos ay magpingsan buo? Nako, paano ba yan? Siya mismo ang humarang o siya mismo ang hindi nag-aproba sa confidential fund ng ating Vice President. Ano na ang mangyayari ngayon? Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata. Dahil malinaw na malinaw po talaga dahil ang ating House Speaker of the House na si Tambaluslos mismo ang hindi nagbigay ng pondo para dyan sa Vice President na yan. Nako, malinaw po sa ating lahat na ito ay political agenda para sa 2028 dahil mukhang itong si Tambaluslos ay may ambisyon para sa 2028. Tama, ito si dating Pangulong Duterte. Politika ito. May ambisyon itong maging presidente. Abangan natin yan. Masyado pang maaga para mamulitika. 2028 pa po ang eleksyon. Masyado pang maaga para paghandaan ito. Trabaho muna kayo. Paglingkuran nyo muna ang taong bayan. Gawin nyo muna ang pangako nyo nung eleksyon. Asaan na? At masyado pang maaga para magsiraan at para siraan ang ating Vice President dahil 2 taon pa lang po ang nakakaraan nang sila ay manalo ng ating mahal na Pangulo. Ayan, hindi pa natutupad ang mga pangakong binitawan. Tuparin nyo muna bago kayo magsiraan at mamulitika. Ayan, unahin nyo muna yung mga pangakong binitawan nyo nung eleksyon. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang.
Sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Please, huwag niyo naman po kalimutan mag-like at mag-comment. Please subscribe na rin po. Genius TV! Ingat po kayong lahat mga kababayan. God bless po. Bye!